Ngayong araw, sasamahan natin si Bro sa kanyang paghahanap buhay. Ito ang karaniwang buhay at pamumuhay naming mga katutubong mangyan. Ang pagkolekta ng mga dahon ng gabi at pagproseso nito ay isa sa mga pangunahing kabuhayan ng karamihan dito sa aming lugar. Maaga pa umaalis si Bro para manguha ng dahon ng gabi sa pag-asang makakakolekta siya ng madami ngayong araw. Bro, hindi mahirap magganito? Hirap eh. Mahirap. Ito kukunin mo pa sa looban eh. Ang pinagkukuhanan nyo nito, sarili nyo? Minsan hindi, sa mga tabing ilog lang. Pag halimbawa doon sa looban ng iba, Ay, babayaran niya takalo. binabayaran nyo? Pero ito galing biyahe. Madali lang kung titingnan ang pangunguha nito, pero ang dagta nito ay makati sa balat at kailangan ng tiyaga para makadami. Matapos ang pangongolekta nito, kinakailangan din itong tuyuin ngayong araw sa pamamagitan ng pagbibilad sa sikat ng araw. Yung mga buwan na medyo nawalan kasi itang init, Oo. medyo mahal ito. 110. Oh, mahirap kasi magproseso. Ano? O 110. Mahal na yun yung 110? Naku Sa po, amin, sa amin, mahal na yan. bago maka 1 kilo ito. Naku, ito ngayon wala pang 3 kilo eh. Itong dami ito. Oo. Marami na ito ah. O ito na ito yung gani ito. Ito yung ginagawang laing. Paborito ng mga Bicolano. Hindi naman talaga ganun kadali ang kumita sa marangal na pamamaraan. Ang mga nakolektang gabi ay kailangan pang hiwag-hiwagin saka ito ikakalat sa bilaran. Ang malawak na buhanginan sa tabing ilog ang siyang nagsisilbing bilaran o patuyuan ng mga nakolektang gabi. Bakit dito nyo napili magbilad? Dito sa Maganda mga rito batuhan? eh, mabato. Madali matuyo, no? Madali. Mainit dito kung talagang mainit. Pero bro, kahit pa paano, nakakasuporta din ito. Ay, sa pag-aaral na nakakatulong naman. Pambaon lang. Tambaw ng eskwela. Hindi pwedeng nakapokus lang sa ganitong hanap buhay, no? Madami ang proseso bago pa ito maibenta at may mga dapat din na isaalang-alang sa uri ng hanap buhay na ito. Paano ito bro, pagka inabot ng ulan? Ay, liligumin agad. Pag purumat niyang ulan, hindi pwedeng mabasa ito. Bakit? Mangingitim. Kasi sira. Masisira. Ano yung reject pag nasira? Pag Hindi na, mangitim hindi na nabibili. Pero pwede pang gulayin yun. Pwede pa kung tayo. Maproseso ito kung ito lulutuin eh. Kailangan mo pang maraming niyog. Ang tinuyong dahon ng gabi ay isa sa masarap na gulay. Madalas itong niluluto ng may gata na kung tawagin ay laing. Tapos pag natuyo ito bro, ang proseso nito, ano paano? Ay, pa-plastic. Tapos, Bakit sa plastic? Hindi pwede sa sako? mangingitim, mainit ang sako. Ang plastic na maganda. Ang kung tuyo na, hindi na siya nangamoy. Walang singaw sa plastic eh. Oo, yan. Kaya maganda sa plastic. Ibig sabihin, mas maganda pag walang singaw. Mas maganda para hindi siya maging manggi. Ibig sabihin, pag nasingaw, nag-iiba ang kulay niya. Nag-iiba ang kulay nito. Bumababa yung kalidad niya. Yun na. Tama? Wala na yung quality. Wala yung quality, nawawala. Nawawala na. So, kailangan lang natin ikalat to para madaling matuyo. Yun na. Medyo manipis. Matapos ang proseso ng pagbibilad, oras na para mananghalian. Dito na rin nagluluto si Bro ng kanyang pagkain. Dito na inabot ng hapon si Bro hanggang sa matuyo ang mga dahon ng gabi at maibenta para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi madali ang buhay, pero hanggat nananatili kang positibo at daladala ang pag-asang guminhawa sa hinaharap, ito ay magbubunga. Mula po dito sa Barangay San Ignacio, Bayan ng Bako, Lalawigan ng Silangang Mindoro, ako po si Kuya Lakoy, isang katutubong mangyan, at ito ang buhay at marangal na pamumuhay naming mga katutubo.